tumulong na ang Russia at China doon sa Iran sa labanan sa Middle East. Ayon po sa pinakahuling ulat, bagamat wala pa pong pinapadala yung Russia at yung China ng mga sundalo doon sa Middle East, pero sinasabi po na meron ng binibigay na tulong yung China at yung Russia doon sa Iran. Ayon po kasi sa ilang mga impormasyon, sinasabi na itong Russia, nagbibigay na po sila ng military intelligence o information doon sa Iran. So ibig sabihin po niya, nagbibigay yung Russia ng iba't ibang mga impormasyon patungkol sa Iran. Halimbawa na lamang po, yung mga patungkol sa base ng mga kalaban para malokit agad po nila ito ng madali. Kasama na po dyan yung mga barko at yung eroplano na ginagamit ng US para po doon sa digmaan sa Middle East. Tinutulungan po ng Russia ngayon yung Iran para mas tama yung target ng kanilang missile o kaya man po ng kanilang mga drone attacks. So sa pamamagitan po niyan, mas nalalaman po ng Iran kung nasaan ngayon yung puwersa ng Amerika o ng kanilang mga kalaban. Bukod po dyan, sinasabi rin po na itong China, meron po silang binibigay na support financially doon po sa Iran. Sinasabi po na pwede po silang magbigay ng iba't ibang mga weapon o kaya man po mga missiles para gamitin po ngayon ng Iran doon sa digmaan. Doon din po yung Russia, nagbigay din po sila ng ilang mga jet fighter doon sa Iran para gamitin sa pag-atake po nila sa Israel at sa US. At hindi lang po yun, nagbigay din yung Russia ng air defense system. Sa pamamagitan po niyan, napoprotektahan yung Iran sa anumang po mga missile attack o kaya man po anumang pong airstrike na pinapadala ng US at ng Israel. So, ang pinakamatindi dito kapag pumasok na talaga yung Russia at yung China dyan sa labanan sa Middle East, sigurado po na magiging pangbuong mundo na yung digmaan. At posible po na pumasok na yung World War III. Ngayon pa nangyari yan, may ilang mga naniniwala na maaaring yan na po yung sinasabi na Gog and Magog War na sinasabi doon sa propesiya sa Biblia. Kasi kung babasahin po natin yung Ezekiel chapter 38 to 39, meron po doon nabanggit na digmaan. At yun nga po yung Gog and Magog War. Ngayon may ilang mga theologians at mga scholars sinasabi nila na doon po sa labanan na yon, involved po ang Persia. Ibig sabihin, yun po yung Iran sa panahon natin ngayon. At sinasabi rin po na involved doon yung Magog o yung Rosh. Na sinasabi naman, maaring yon yung Russia. Kaya sinasabi po nila na kapag pumasok na yung Russia at yung China sa labanan po na yan sa Middle East at kapag umatake na sila sa Israel, ibig sabihin niya na po yung prophecy sa Gog and Magog. May ilan sinasabi po nila na maaaring magsimula itong Gog and Magog bago magsimula yung tribulation. Yung iba naman sinasabi nila sa gitna ng tribulation. So hindi natin alam kung kailan ba talaga magsisimula yung Gog and Magog. Pero yan po ay mangyayari. Ang siguradong alam po natin na mangyayari sa panahon natin ngayon ay yung sinasabi ng Panginoong Kristo na magkakaroon ng mga digmaan sa iba't ibang panig ng daigdig. At nangyayari na po yan sa panahon natin ngayon. Kaya sa pamamagitan po ng mga digmaan na yan, nawa nga mga kapatid, maghanda na po tayo. Kasi sa pamamagitan po niyan, yan yung nagsasabi sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. So ang pinakamagandang gawin natin bilang mga mananampalataya, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Umasa po tayo na siya lamang yung may kontrol ng lahat ng bagay. Patuloy po tayong manalangin sa lahat na nangyayari sa ating mundo. Hayaan po natin na mangyari yung kalooban ng ating Panginoong Diyos.